Life is gonna be. Hello, hello, Hong Kong! Hi! Saan kami napunta? Story time. Kami Heidi love sunset. Hong Kong na Hong Kong. Hala, hala, hala! Life is gonna be great. Okay guys, so we're here at Taipa Ferry Terminal and I'm looking for some food. Gutom na ako eh. Cake and biscuit. Dito, what's this? Mga souvenir siya guys, pero naka-vendo machine. Eto ang nice. Oh, di ba? Merong coffee. Titimplahan ka niya. Ay, walang matcha. Ice latte, espresso, cappuccino, ice americano. Boom! O, diba? Hi! Saan kami napunta? Diyos ko po, mamaya ang kwento. Pero ang oras po ay 1 AM. Kita ba? Yes, it's 1 AM. Oh my God! Very continuous from Korea hanggang dito. Okay guys, there's not much to tour kasi we have very small room lang. I mean, like, mas malaki naman sa mga standard ng Japan, no? Divide by 3 nga from our Grand Lisboa Palace Hotel. Pero it's nice and it's clean and it's, you know, pretty new. Yun nga lang, our bed from the, ayan, ang cute na bed natin. Hanggang dyan lang yan. So, 2 single bed. Yan, twin sharing na yan. I love this, ha. Ang hilig kong magaganyan, ano. Tapos, ito rin, wallpaper pala to. Akala ko paint. Yan is just glass at wala tayong masisilip dyan. And it's not automatic. Huwag na kayong mag-expect. Hahawiin natin yan bukas, ha? And then, we have TV. Maayos naman dahil malaki-laking working table. Meron ding freebie na water. Siyempre, may pa-coffee. There is nothing here. O, diba? Wala na ring complimentary mini bar. It's 1:45 AM. Oo, nag-iiba siya kanina. Diba? Lumalabas yung temperature and also the date. November 26, 20 degrees. Wow, magaling. Very smart. Kasi naman yung mga luggage namin, hindi pa naman kami nagcha-cha-cha. Nakatulad sa Japan. Toilet. Oh, diba? Maluwag naman. Rain shower, mirror, lavatory. Oh, yung problema. Oh, at least merong free na toothpaste. Ganda ng wall. Not bad. Sparkling. Ang ganda ng tiles. Diba? Dito rin, maganda ang tiles. We haven't eaten dinner. We bought something from 7-Eleven. Gagawin natin, syempre, kakain. Kasi nahihilo. Masyado naman ako parang kukunin na ni Lord. Okay, let's eat! Okay, so I got here chicken sandwich. And then, we have itong Japanese na seasoned egg. Sarap po. And then, I have coconut juice. Tama ba? It's coconut water. And this is from Thailand. Ayun o. Ayan. Kaya ako binili. So, nakita ko, Thailand. Okay, go. For the go, for the go. Ay, ang bango. Ang bango. Saka, masarap. Ang hinahanap ko actually guys, yung rice. Dito kasi sa Hong Kong, merong parang sticky rice na merong chicken, tapos na merong chorizo. Meron sa mga 7-Eleven, parang hindi ko nakita sa airport na 7-Eleven. So, bon appetit! The egg. Sarap. Masaya. Alam niyo bang meron Ichiran ramen dito sa Hong Kong? And it's actually near our place.
But the thing is, dito, ang price ng isang ramen guys, 800 to 900 pesos. Grabe. But still, alam niyo ba, puno pa din, dami pa rin tao. But for me lang, nakakahinayang kumain ng ramen, well, even Ichiran ramen, at a cost of 800 to 900 pesos. So, parang over. I mean, too much. Para sa akin siguro, I can spend 400 to 500 pesos. Pero pag more than 500 na for a ramen, parang pamilya na yung kakain nun for how many days? Sarap. Tignan nyo, oh. Ang ganda ng pagkaluto. Ang sarap ng seasoning. Ano bang nilalagay dito? I need to know. Yung mga kababayan natin na Pinoy na nasa Japan, please guys, pa-share naman ng process or ng ingredients para magiging ganito kasarap yung itlog. Okay? May something eh. Kiko man ba siya? May sugar eh. Manamis-namis. Ang sarap. Si Lourdes naman, tuna, fish, and egg mayonnaise ang kanya. Bunin ko yung isa, magpapalit kami ni Lourdes Mars. So, para we have magkaibang flavor. O, diba? O, Marie, ang sarap. Ang saya ko. Hi guys! So, good morning. So, story time for today. Gusto kong i-share sa inyo yung experience namin kagabi, moving from Macau to Hong Kong. I have to say, we tried this bus from Macau border coming here to Hong Kong without much research, no? We heard na meron ng land trip, no? Bus trip from Macau to Hong Kong. So, we decided to give it a try. More so yung ferry service, which we are used to. Yun yung usual naming ginagawa in the past if we want to go to Macau or from Macau we want to go back to Hong Kong, nagpa-ferry kami. However, yung ferry kasi dapat may reservation in advance. Well, pwede namang wala if non-peak season. Pero kung peak season around this time, preferably na meron kayong booking para, ano yun, para sure. Minsan kasi pag bibili kayo right there and there, which pwede naman, take chances, no? Kaso minsan, yung available na category, first class na. So, parang times 2 of the regular rate. So, kung usual, magbabayad kayo ng around 1,200 for a ferry na regular one-way, pagka first class, 2,500 yan, mga ganon. So, medyo mahal, I don't see any difference, taking first class and the regular one. Pagka you are too confident on traveling, we've been to Hong Kong and Macau countless of times, parang akala mo, alam mo na lahat, no? Pero yun na nga, may mga new changes like the bus na dati naman wala. Tinry, pero tinry na akala mo, dadaling ka na lang saan yung pala. I mean, wrong information, wrong understanding, walang planning. I mean, too bad. So, took us like 45 minutes to an hour from Macau, actually to be exact, sa Studio City, where we took the bus going to the border of Macau, Zhuhai, Hong Kong, siguro mga 1 oras. And the bus is full pack. Talagang, alam mo yung parang sardinas, ganun ang itsura. Yung talagang nagkikiskisan na kayo ng puwet, ganun ang dating. Tapos wala silang separate storage for your luggage. So, not unlike yung mga city bus sa Macau, talagang ang lalaki ng storage under. Combining those luggages plus tao na, alam nyo, cramp, ang hirap. No, parang gusto mo na lang mag-taxi kahit mahal. Ganun peg. And that bus cost us 6 Macau dollar. So, mura lang. And then, nung dumating kami sa border, merong area na dadaan ka, stamping yung passport mo and all, ganyan. Tapos, bibili ka ulit ng bus ticket going na to Hong Kong. So, that ticket cost us 65 Hong Kong dollars. So, it took us like, siguro less than an hour para makarating dito sa border ng Hong Kong. The name of the place is HZMB Hong Kong Port Service. Pagdating namin doon, sabi ko, saan to? Saan kami? Sabi ko, bakit ganito? Kasi expectation ko nga, dito na sa city. Pero it looks like for me, an airport. Tapos so, chinek ko sa way, sabi ko, saan kami? Hindi siya Hong Kong Airport. Yun nga, ito yung lumabas, HZMB Hong Kong Port Service, which is nearby the airport. Medyo may kalayuan yung airport to the city. So, parang gumanong-ganon yung travel namin. So, nag-taxi kami and then the taxi cost us 250 Hong Kong dollars from that place to our hotel. So, it ended na doble yung cost when you do that. Plus the time spent
spend. Plus the hassle and the inconvenience of, pulling your luggage. No. So, advice ko lang guys, still, not unless you want to go to Disneyland, you want to go to the airport from Macau, hindi na kayo dadaan dito sa Hong Kong City, it's fine. Take some advantage. Pero kung dito kayo mag-i-stay to explore, definitely ferry is the best choice. Plus, you see the scenery. It's a different experience taking the ferry boat. Makikita mo yung Hong Kong skyline na especially kung sunset. Sobrang ganda. So, kung ako sa inyo, take it from me, wag na kayo magkamali. You do the ferry kung ang objective nyo is really to explore Hong Kong downtown from Macau. Okay? Every travel is different. No matter how used you are, meron pa rin pwedeng mga hassles, no? So, dapat laging prepared, ganyan. So, lessons learned, dapat laging may planning. Number 2 is, dapat information. Minsan, hindi mo lang kailangan magtanong sa isang tao, kailangan 2 tao, i-check mo sa internet and parang i-marry mo all together kasi it pays off. Plus, of course, dapat meron din kayong allowance for contingencies like, of course, extra money when things didn't work out as planned. Like, may babayaran ka palang, taxi, ginabi ka sakali na expected mo, hindi ka gagabihin. Yeah. So, that is it, guys. My morning story session, kwento ni Mami Heidi. Yan yung alam niyo naman, lagi nun ako madaldal eh. Hindi ko nga alam, dapat yata ako ay ano yung mga madadaldal na trabaho? Newscaster. Storyteller. Certified Marites. Lagi ko namang sinasabi, I am a Marites. I mean, I don't know who else is not Marites. Diyos me. Halos lahat tayo guys, Marites. Kahit mga lalaki, mas Marites pa yan. Mga nanonood na guys. Sorry naman. Pero kaming mga babae, definitely ay Marites. Comment below kung sino hindi Marites and, share your experience how to become not Marites. Okay guys, ayan. Gutom na me actually. Ito lang po. Wala kaming food for 5 days. Diba? Ang aming breakfast is grand. Buffet. Unlimited. Pero ngayon, very limited to nothing. Charot! Hindi! Hindi na kami magba-breakfast kasi wala kami yung budget. Magba-brunch na lang kami. Okay guys, so I wanna share with you my outfit for today. This knitted sweatshirt, I got this from Korea during my last trip sa Hongdae. Ayan. Oh, ganda no? Para siyang Oreo. Woo! Ayan. And then my trouser is from Zara with this, nice button, you see? Lakas makasyala. Joining the bandwagon, wearing Adidas Samba. Hindi ko alam bakit everybody is crazy about Samba. Ano ba to? Ano ba yan? Diba? Alam nyo guys, I'm not a rubber shoes or sneaker person. I love wearing flats, ganyan, mga comfy, light na mga ladylike shoes. Influenced by Hazel. Ang dami kong rubber shoes, ang dami kong sneakers. When I heard about this Samba being crazed about by people, bumili ako sa Korea kahit hindi ko naman peg. Wala lang, sabi ko nga diba, hindi naman kasi kamahalan. Pero ang ate Hazel niya walang Samba. I don't know, baka hindi niya bet. Okay, so again, tara na. I am so hungry. Hello Hong Kong! This is our neighborhood. Very nice. Hello! Pares pa tayo. Ano ka? Ganda. Pabebe? Tara, kain na tayo. Tara, saan na? And then Destiny! Ay, sorry pala. Okay guys, we'll get money. Wait ko tayo, ATM. Ang laki ng pera nila guys. Tataba. Here at Adidas store, naghahanap ako guys ng Samba dahil dami nagbe-message. Gusto ko rin malaman kung merong Samba dito at magkano ang Samba.
Marites lang ang mami mo. Ang ganda nito ah. We have stocks available. Wow, there's a lot of samba. So here's the samba. So guys, ito yung mga kulay available. Sa Korea, walang ganito. Ah, samba is special sila. Here at Victoria Harbor. So kanina pa kami actually lakad ng lakad, ikot ng ikot doon sa Nathan Road. Pero hindi ako nag-vlog. So today, syempre, Mami Heidi loves sunset. Sunset it is. The sunset is giving miracle. Here's the iconic ferry boat. Hong Kong na Hong Kong. So, ang layo ng nilakad namin from this side hanggang doon sa kabila at bumalik pa, merong ginagawa eh. Parang merong silang event. Malaki yung area na hindi mo pwedeng puntahan kasi nga maraming workers. Apart from today is Sunday, so maraming tourists, maraming siguro namamasyal. Walang magandang spot. Ang hirap kumuha ng magandang spot dahil sa dami ng tao. Plus yun nga, may area na nakasara. Tagal, umalis na yung barko. Dalan. Ito na, token. Pwede ba itong aking octopus ko? O I need to buy it? Try mo. Try natin kung may laman ng octopus si Mami pag hindi takbo na tayo, Lord. Ay, try mo muna. Tingnan natin. Sana abot. It worked, di ba? Last year pa to. Kinikip ko every time para hindi ka nabibili. Meron din Pwede ako mo yan. na siyang top up. Meron din si Hazel yan, pero wala dala ngayon. Hindi, dala ko nasa kabilang bag lang. Wala pa din. We're on board Star Ferry, the iconic ferry here in Hong Kong. I mean, this is a medium of transportation crossing Kowloon side to Hong Kong side. So, napaka-ganda ng view, especially during sunset. Pero, natapos na yung sunset, kaya puro ilaw ang ating makikita. Hindi masyadong mabigyan ng justice ng camera, guys. But, you know, Hong Kong skyline is one of the best as in. So guys, mabilis lang to. Like, probably walang 10 minutes for only 6.5 Hong Kong dollars crossing Kowloon to Hong Kong side. Hindi naman kayo mag-MTR kung bet nyo. Pero kasi this is an attraction itself. So, might as well experience it whenever you are in Hong Kong. Dahil, alam niyo, iba yung feels. Maraming countries or cities in the world na ginagamit nila yung kanilang harbor as a form of transportation. Like, one is Sydney. Yung Sydney Harbor din, napakaganda. Sana lang meron tayong ganun sa atin. Di ba yung ating Pasig River? Sana kung nagawa nating medium of transportation, mas better, no? Ito yung pinakamurang way. Hindi sabi ko, it is an attraction itself. Para di ba, for only 650 Hong Kong dollar, di ba makikita mo yung Hong Kong skyline, di ba mapipil mo na something different. Yes, actually kaya namin ito ginagawa para kay Lourdes. Oo, sa totoo lang kasi kung kami, hindi na kami aalis. Totoo lang. Gusto lang namin ipasyal si Lourdes sa Trulan. Pero totoo nga. Oo, yan po si Lourdes. Pwede naman kasi na pumunta sa iba. Oo, first time po ni Lourdes dito sa Hong Kong. Selfie na! Oh, as somebody first time in Hong Kong, ikaw na mag-isip kung saan tayo kakain today. Your choice, your time. music. Oo, your time. We're still sa Causeway Bay area.
And we're looking for food for our dinner. At ang bet ng Ate Hazel ay hot pot. So, we're going for... Dito tayo kay Heidi Lau. Anyway, ang sinasabi ko lang, hindi na ako like before mag-travel. Kaya nga, kung ikaw hindi ko na ganyan, what more ako be? Weh, ba't parang ikaw nga yung ang dami energy? Hindi mo nakita mo nakatulala. Pagkaganda ko ngayon eh. I'm sharing it.